Sabi mga kababayan dito sa balita, Philippine rejects China's new map. Yan po yung balita sa The Manila Times. Yung mga Chinese kasi mga kababayan, nagpagawa ng mapa. Doon sa mapa, mga kababayan na bagong pinagawa nila, kasama na yung teritoryo natin sa Pilipinas. At hindi lang yan mga kababayan, maging yung India nagprotesta din po sila sa bagong mapang pinagawa ng China. Pati yung teritoryo din nila, mga kababayan, sinama na. Ganon na katindi, mga kababayan, ang ugali ng mga Chinese. Kailangan talaga magtulong-tulong yung lahat ng mga bansa sa buong mundo. The allied nations, mga kababayan. The like-minded nations. Kasi po, yung mga Chinese, may mga Chinatown sila all throughout the world. Baka buong mundo, pagawa na po nila ng bagong mapa, kanila na. Grabe naman yan, Mr. Maravillas. Yung mga Chinatown sila, kahit sa Maynila, di ba? Sa Cebu, may Chinatown. Mamaya, isa-isahin ko po kung saan po yung mga lugar sa buong mundo na may Chinatown. Malamang magpagawa na sila ng mapa, buong mundo, kanila na. Pag gano'n na talaga, Mr. Maravillas, World War III na yan, malamang gano'n ang mangyari po. But before ko po nabigay sa inyo yung kwento, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo, yan ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. So sabi rito mga kababayan sa balita ng Manila Times, the Philippines has rejected the 2023 version of China's standard map because of its inclusion of the 9-dash line. Now, a 10-dash line that supposedly shows China's boundaries in the South China Sea. Dumagdag pa po. Yung Siam, naging 10 na. 9-dash line, 10-dash line na po ngayon. Matindi talaga po itong barkada ni Maudigs. Di ba? China's Ministry of Natural Resources issued a map on August 28, 2023, which was opposed by India and Malaysia because it included parts of their territories. So hindi lang pala mga kababayan yung India, pati yung Malaysia, gusto nang sakupin po ng mga Chinese. Sa bagay, nang pumunta tayo mga kababayan sa Malaysia, kahit nga po sa Singapore, yung mga ethnic groups doon, napakaraming mga Chinese. Kahit saan po, may Chinatown. All throughout the world, mga kababayan. Kaya peligroso po na ideklara yung buong mundo, lahat na Chinese. Di ba? Yung buwan nga po, the moon, baka patituluan na yon ng mga Chinese. Kasi may mga taikonauts na rin sila mga kababayan na nakahanda nang i-invade para naunahan sila ng India. Siyempre, yung Amerika yung nauna, the first man na nakapaglagay ng flag in the moon. Pero yung Amerika po, wala pa man na titulo. Yung mga Chinese, mga kababayan, malamang yun ang gawin. Lagyan, hindi, walang along biro. That is part, mga kababayan, of their plan. Maglagay ng military base in space. Kaya nga po in the moon. Kaya nga po yung Amerika, may space force na rin po. So ang susunod po, militarization ng outer space. Pero balik muna tayo dito sa mundo. So sabi rito,
The standard map released by Beijing's state-owned newspaper, Global Times, lays claim to a large part of the South China Sea, including the Philippines' exclusive economic zone in the West Philippine Sea. Matindi po. The map also showed Taiwan as well as India's northeastern state of Arunachal Pradesh and Aksai Chin region as part of China's domain. Kaya nag-protest mga kababayan yung India. So kailangan talagang magtulong-tulong po yung mga bansa tulad ng India, ng Malaysia, mga kababayan, pati yung Japan, yung Amerika, all nations of the world. Kasi nga po, matindi ang ambisyon po ng mga Chinese. Hindi makontento po sa dati nilang territory. Sasabi rito, this latest attempt to legitimize China's purported sovereignty and jurisdiction over the Philippine features in maritime zones has no basis under international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, the Department of Foreign Affairs said. The 2016 arbitral award invalidated the 9-dash line, the DFA stressed in a statement on Thursday. Kaya ingat po tayo sa mga activities ng mga Chinese. Yung pag-establish nila, kala ninyo nagbibiro ako, pag-establish nila ng mga Chinatown, kung saang lugar dito sa ating bansa, ay sabi ko, mga kababayan, baka pagdating ng oras, claim na nila na kanila. Kaya sabi ko sa inyo, huwag na tayo, tigilan na natin yung pakiki-celebrate sa kanila ng Chinese New Year. Yung strategy po nila, cultural invasion po. Ginagamit po nila mga kababayan yung kanilang kultura para i-infiltrate po tayo. At hindi lang tayo, kahit yung ibang mga bansa, pati yung mga structures po, yung mga designs Chinese, pati yung mga signages, lahat nakasulat po Chinese. Parte yun po sa kanilang strategy para i-influensya yung mga locals po. It is a creeping invasion po. Kaya nga sabi ko sa inyo, sa 2025 elections, importante po na i-reject natin lahat ng mga Chinese candidates at pro-Chinese politicians. Dapat totally rejected po natin. Huwag natin pong iboboto. Kasi yun ang strategy po ng China, ng Chinese government. So that yung kanilang creeping invasion, yung mga policies ng ating bansa, dapat papabor po sa kanila. So that yung kanilang pananako po, wala tayong resistance. Tingnan ninyo yung nangyari, the last administration. Kahit po umabante ng umabante yung mga Chinese, hindi gumagalaw yung previous administration. Buti na lang po, yung ating Pangulong Bongbong Marcos, yung nanalo, nireverse niya lahat. Yung kanyang foreign policy, nireverse niya lahat, mga kababayan. Ganon kaseryoso ang ating sitwasyon. Kaya po yung warning po ni Ambassador Romualdez, Jose Manuel Romualdez ng our Philippine Ambassador to the US. Totoo po yung warning niya. Sabi niya, seryoso niya ito. It is very serious niya than what you think. Pwede nga niya tayo na mawalan ng sariling bansa natin. Mawala itong ating bansa, mga kababayan. Ibig sabihin, lamunin tayo ng buong buo ng mga Chinese. Ito na po ang patotoo niyan, itong balita, mga kababayan. Nagpagawa na sila ng ng mapa na kasama na yung territory ng Pilipinas. At hindi lang 9-dash line, 10-dash line na po. So sabi rito, it categorically stated
that maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the Nine Dash Line are contrary to the convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China's maritime entitlements under the convention, sabi po ng national ng Department of Foreign Affairs. Kaya po mga kababayan, importante ma-establish natin yung ating ancient origin kasi mga kababayan, ang claim ng China yung itong mga areang daw ito, mga kababayan, kanila since ancient time. Dati na daw ito na kanila mga kababayan. So we need to research on our ancient origin. Mas na matagal pa tayo sa kanila. Biblical time pa po. Kaya yung proposal po in Congress ni Congressman Dan Fernandez ng Laguna, kailangan siguro po yon iseryosohin natin that this country is the land of Ophir. The ancient name of this land, mga kababayan, is Ophir. That is the biblical name of this country. From the son of Yoktan, mga kababayan. Pag na-establish natin yon, mga kababayan, then may panglaban na tayo sa mga Chinese na before pa sa kanilang claim na ancient origin, mga kababayan, ng territory na sakop nila, atin talaga po ito. Kasi sa totoo lang, mas matanda pa tayo sa kanila. Tama pa? That will invalidate their claim na ancient origin ng kanilang territory. So ito po mga kababayan, Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin said, the release of the 2023 edition of the Standard Map daw is a routine practice in China's exercise of sovereignty in accordance with the law. Kita ninyo kung paano sila magsinungaling? We hope relevant sides can stay objective and calm and refrain from over-interpreting the issue, Wang said in a statement on Wednesday shared by the Chinese Embassy in Manila. Now, sabi rito mga kababayan sa balita, Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III said, the Philippines has no obligation to recognize the territorial claims of other countries as China release a new map further extending its land and sea boundaries. It is important to concentrate on our own position, on the extent of our territorial claims as well as maritime zones, Pimentel said in a text message. Senator Risa Ontiveros has described China as delusional after it released a new map showing a 10-dash line that claims the West Philippine Sea as part of Chinese territory. China is delusional. This map is Beijing's desperate attempt to assert its lies and propaganda, sabi po ni Hontiveros. Senator Francis Escudero said, China can issue, however, many maps they want to issue. It does not affect us, nor does it impinge on the arbitral ruling in our favor. Sabi mga kababayan ni Chis Escudero, any unilateral declaration by a state has no weight nor standing in international law. Tama din mga kababayan yung mga sinasabi nila, pero ito nga po, magiging cause po ito ng gulo because of the conflicting claims mga kababayan na ginagawa ngayon ng mga Chinese. Yung India po, nagprotest din na sa issue ito mga kababayan. Ito ngayon yung balita from Manila Bulletin. Sabi rito, India issued a strong protest to China on Tuesday after a Beijing map claimed land that New Delhi says is theirs, including territory close to where the neighbors battled in 2020.
Talagang magsisimula na po yung labo-labo. Pag ganito ka aggressive, mga kababayan, yung mga Chinese, gusto na lang po kamkamin yung lahat kanila na po. So sabi rito mga kababayan sa balita, we have today lodged a strong protest through diplomatic channels with the Chinese side on the so-called 2023 standard map of China that lays claim to India's territory. Foreign Ministry spokesman Arindam Bagchi said in a statement, "We reject these claims as they have no basis. Such steps by the Chinese side only complicate the resolution of the boundary question." Talagang nagana po ng sakit ng ulo dito mga Chinese kasi nga po yumaman na sila at tingin nila kaya nilang iboli yung lahat because of their military might. So sabi ng India, sabi ng New Delhi, India, two areas on a map released on Beijing state-owned Global Times newspaper belong to India. One was India's northeastern state of Arunachal Pradesh, which China considers to be part of Tibet, and where the Asian giants fought a full-scale border war in 1962. The second was Aksai Chin, a high-altitude strategic corridor linking Tibet to western China. Fighting in 2020 that killed 20 Indian soldiers and at least 4 Chinese troops took place in the Galwan River Valley, which abuts Aksai Chin. Ngayon, tens of thousands of soldiers have since been massed along both sides of the line of actual control or LAC that divides the rivals. So ito mga kababayan yung mga flashpoints na pwedeng maging rason ng giyera dito po sa parte ng region natin. Kaya sabi ko sa inyo, kailangan magtulong-tulong yung buong mundo. Lalo't pa yung mga Chinese na kapag establish sila ng mga Chinatowns all throughout the world, baka patituluhan na po yung buong mundo. Siyempre naman niya Mr. Maravillas, hindi malayo po yun. Chinatowns are located all around the world, mga kababayan. Sabi rito sa research natin, basahin ko sa inyo. From the Americas to Europe as well as Africa, Australia and Asia, these areas are historically known as any ethnic enclave of expatriates Chinese, Macanese, Taiwanese, and Hong Kongese. Ganon mga kababayan. Ito siya. 10 of the best Chinatowns around the world, sabi rito. Yan pag nag-establish sila ng Chinatown, mga kababayan, talagang makikita ninyo, Chinese po. Chinatown nga. Pati mga sementeryo po. Chinese. Kahit dito sa amin, may mga Chinese sementeryo. Tingnan niyo yung itsura. Chinese nga, kaya Chinatown. Saan ang mga Chinatowns na to matatagpuan mga kababayan? Ito yung 10 lang, pero napakarami nila all throughout the world, including in Manila. Yan po. Ito yung 10. Basahin ko po sa inyo. Sabi rito, 10 of the best Chinatowns around the world. Sabi rito, Chinatown, a mural in Vancouver telling the story of the local Chinese community. Yan ba? Pinopromote nila, yun ang strategy nila mga kababayan. Yung kanilang kultura, pati yung Chinese celebration, to influence the locals, tulad ng nangyayari sa atin dito sa ating bansa. Kaya tayo, kung iwatsay ng kung hiwatsay, sabi ko nga po, may sarili na tayong selebrasyon ng Pasko at bagong taon. Yung greetings po natin, okay na, Happy New Year. Merry Christmas, Happy New Year. Sa Tagalog, maligayang Pasko, manigong bagong taon. Ayun, naki-celebrate pa tayo
ng Happy New Year sa mga Chinese. So dalawa na yung celebration natin dito. Yung Happy New Year natin at yung Chinese New Year. You see? So, kung iwatsoy tayo ng kung iwatsoy, hindi natin alam, binibrainwash tayo ng mga Chinese, binabarkada tayo, kunwari, pero yung intensyon nila mga kababayan, yung ating territory at yaman. Hindi nila na-realize. Kaya nga mas mayayaman sila kaysa sa atin. Yumaman sila rito sa atin. Di ba hindi man sila dati mayaman po? Galing China. Dati mga pobre lang sila mga kababayan. Dati mga pobre yung mga Chinese. At nang i-persecute sila, yung mga Chinese sa kanilang tumakbo sila rito. Dito na sila nag-settle down. Dito sila nagnegosyo. Ayun, unti-unti na po. Naging soki tayo. Kaya ngayon yung term na soki, Chinese po yun. Yumaman sila, mga kababayan, at nag-establish sila ng mga Chinatowns dito sa atin. Their intention, hindi man sa atin nila pinapaalam. Ginawa nila iyon, mga kababayan, para influensyahan in a subtle way yung ating mga political leaders. Kaya ingat kayo po, yun ang nangyari po nung panahon ni Apolacay. Sino yung to-make over po na gobyerno? Gobyerno ni Coricong. Anang gatong po si Cardinal Sin, Chinese. Saan galing yung support? Mga kababayan, sa Chinese community. Yung mga funders po, mga Chinese po. Yung EDSA People Power, ayun. Tingnan ninyo yung history. Doon nagsimula yung kampanya nila, mga kababayan ng mga Dilawan, para patalsikin yung military base natin dito. At nang patalsikin yung military base, gamit po yung mga militants. Diba? Propaganda ng propaganda, protesta ng protesta, anti-US bases po, and anti-Bataan Nuclear Power Plant. At pinapaniwala tayo mga kababayan, walang mangingialam dito kasi masama yung Amerika. Pag umalis yung Amerika, wala man na niya mag-intensyon sa atin. Ayun, nang umalis yung Amerika mga kababayan, umabanti yung China. O di ba, klarado, napakalinaw na panluloko? Sino yung funders pa? Ay, tanong ninyo, mga kababayan doon sa mga nakakaalam, kung saan galing yung supply ng mga armas. You see, the rest is history, mga kababayan. So ngayon, the Marcos Jr. administration is nagkukumahog para palakasin pong muli yung pinahina na defense ng mga previous administration na influensyado ng mga Chinese. So nakita na ninyo, mga kababayan, kung anong ginawa sa atin. Huwag kayong makikinig sa mga propaganda ng mga pro-Chinese vloggers at maging sa mainstream media. Malamang sa malamang funded po ng funded po ni Xi Jinping. Di ba? Going back po dito. Ito yung mga Chinese Chinatown all throughout the world. So sabi rito, when celebrating Chinese New Year, there's no better place to be than in Chinatown, unless you are lucky enough to be in China itself. Here, in no particular order, are our favorite Chinatowns across the globe. Which have you been to? Siguradong funded naman po ito ng mga Chinese. San Francisco. Oh my God, Chinatown po sa San Francisco. Sa Amerika. Saan pa mga kababayan? Sa Bangkok.
Sa Bangkok, one of the oldest areas of the city, Bangkok's Chinatown retains narrow lanes of cluttered markets not much changed since its creation. Ganon sila katindi. Establish sila ng mga Chinatowns. Tapos, ito po, Toronto. Kahit sa Canada po. Kaya doon sa Canada, infiltrated po pati mga politiko. Using their wealth para yung mga decisions ng mga politiko po dapat pro-Chinese. Sa Australia po, nabuking na, funded ng China po. Pinapaimbestigahan po, mga kababayan. So, pati yung eleksyon, nangingialam na sila. Kaya po dito sa eleksyon, matagal na po, influensyado ng mga Chinese. Ito po, London. Nagkalat sa buong mundo. London, Chinatown, London. Ito, saan ito? Manila. Chinatown sa Manila. Kaya yung mayayaman po sa Manila, yung mga Chinese, asan yung mga Filipino sa squatters po? What? Yung mga kalupaan, pag-aari po ng mga Chinese, yung bakit po may problema tayo sa pagkain? Sino may control ng mga malalaking lupa na sakahan kung hindi po mga Chinese na may sariling rice mill? Sila na rin, mga kababayan, yung nagbebenta sa mga market at hinohoard po nila. You see? Tingnan ninyo yung mga iniimbestigahan na hoarders at rice manipulators po. Price manipulators ng bigas, pati onions. Lahat po mga Chinese. Tama po yung sinasabi natin. Singapore, mga kababayan. Singapore. Ito, ano sunod na to? New York. New York. Pampito. New York sa Amerika. O ito, ano to? Pangwalo. Paris. Kahit sa Pransya, sa Paris, France, may Chinatown. Ito saan ito? Vancouver, Canada. Kaya malamang sa susunod na pagpagawa ng mapa ng China, buong mundo na, sa kanila na. Ano to? Melbourne, Australia. Kaya po, pati yung politika ng Australia po, ini-influensya ng mga Chinese. Saan ito? Ayun pala, yung pang-sampo sa Melbourne, Australia po. You see? So ano po ang gagawin natin dito sa Pilipinas? Iso-support ninyo yung mga Chinese politicians sa 2025? Bahala po kayo. Ako, minumulat ko lang yung isipan po ninyo, mga kababayan ko. Lalo sa 2029, 2029, lumampas. 2028 presidential elections. Titingnan ninyo po ng mabuti kung sino yung nagsasabi, kung sino yung mga magpipresenta sa inyo na gustong tumakbo sa pagkapangulo, vice-presidente, sa pagkasenador, congressman, mga gobernador sa mga province at mga lungsod, mga mayors. Pag hindi po, tapos po tayo. This country will cease to exist, mga kababayan. Lalamunin tayo without a fight. Yun ang strategy ng mga Chinese. Yung masakop ka na walang laban. Bakit? Walang resistance po. Kasi mismong mga leader sympathetic sa kanila. What? Kaya nga pati yung armed forces natin, mga kababayan, in-infiltrate nila. Imagine, nagpapadala tayo ng mga sundalo sa Beijing Military Academy. Nagsimula ng panahon ni GMA, mga kababayan, the little girl, binarkada ng mga Chinese. Sa panahon ni GMA, lumala ng lumala.
yung pananakop nila dito sa West Philippine Sea. Walang ginawa po si GMA. Kaya malamang tama yung expose po ni Senator Jingo Estrada at saka ni JB Ejercito. Yung sa issue po kung sino yung nangakuan niya. Na napagdudahan sila mga kababayan na i-pull out, hilain yung BRP yung BRP Sierra Madre. But anyway, sabi po ni Browner, yung Armed Forces Chief of Staff natin, ititigil na rin nila yung pagpapadala ng mga trainees, mga sundalo, yung exchange program with the, hindi man nga exchange program kasi yung Chinese military hindi man nag-aaral sa atin. Tayo yung nag-aaral doon, nagpapadala ng mga sundalo para i-brainwash nila. You see? Sun Tzu, Art of War, mga kababayan. Yung defeating an enemy without fighting po, that is the art of war ni Sun Tzu. Yun ang ginagamit po sa atin. Wala nang laban kasi brainwash na maging sympathetic sa kanila. Yung mga Filipino brainwash, binarkada nila. Pagdating ng oras, mga kabayan, using their wealth, their money, para walang resistance po, abang kinakamkam nila yung ating territory, yung ating resources. You see? So that is Sun Tzu, Art of War. Winning without fighting. Kita ninyo? Kaya kung naniniwala po kayo na yung China, yung mga Chinese ay kaibigan natin, pag yung paniwala ninyo na yung mga Chinese kaibigan natin, ang ibig sabihin, nadali na po kayo ng Sun Tzu, Art of War. Subdue the enemy without fighting. Di ba? O ngayon, sino yung iboboto ninyo? Lalo sa pagkapangulo. Sa 2028, sino? Maawa kayo sa future generations. Maawa kayo sa ating mga anak, sa inyong mga anak. Baka pagdating ng kanilang henerasyon, the next generation, wala nang bansa. Wala na tayong bansa. Yung inyong mga anak, wala nang sariling bansa. Pag nagkamali tayo ng pagpipili ng susunod nating mga leaders, local and national. Baka lang gusto ninyo po itong itry, mga kababayan. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Okay po? O ngayon, yung mga inquiries po ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Okay po? Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.